Paging Raymart Santiago, may hamon sa'yo ang matapang na si Rapi Tulfo. Mangyaring pumunta na sa Mall of Asia, ngayon na. Dasal mo, iho di PI ka. Na wag sana tayo magkita sa mall. Ipagdasal mo yan. Tumili ka ng kandila mula ngayon. Wag na wag mag-cruise yung landas natin. PI ka. Alam makakatakas ka sa mga kawalang yang ginawa mo. Nakabalikan. PI ka. Baka yung puwet mo nasa bunganga mo na. Hay nako, eto na naman tayo. Lagi naman naming sinasabi sa'yo, Melo, na huwag kang hihit-hit bago ka humarap sa camera para ipagtanggol ang amo mo. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po ang itsura ng number 1 na vlogger at taga-tahol ni Rapi Tulfo. Ay, mali. Ito pala. Ay, ito na lang pala ulit. Pareho din. Mukhang puwet. Nasa hot spot ngayon si Senator Rapi Tulfo dahil sa manifesto ng mga retiradong sundalo na kinukundina ang kabastusan niya lalo na sa mga men and women in uniform. Ayan nga dumalaw lang sa puntod sa kanyang mga kamag-anak na sundalo, bitbit yata ang batalyon ng cameraman ng wanted sa radyo. Apakagalawang trapo. Dadalaw ka lang sa puntod, i-flex mo. Buti sana kung araw ng mga matay maiintindihan ko. Siyempre, ano pa ba ang aasahan natin To the rescue na naman ang number 1 na tagahabi ng kwento, taga-tahol ni Rapi Tulfo. I mean, tagapagtanggol pala. Ang aking ipinagtataka lamang ay bakit kaya ang tagal niyang kumahol? Hirap na kayong ipagtanggol sa idol kaya nagmasid muna kayo kung lalala ang sitwasyon. O baka naman sinabihan muna kayong huwag magsalita para yung naratibo nyo iisa at kahit nakasinungalingan ay magmukhang totoo at tama. Dahil pare-pareho nga kayo ng kwento, di ba? Ang masama, sasabihin ko ulit at dadahan-dahanin ko para sa'yo, akla. Wag na wag ka kasing sisinghot ng ipinagbabawal na utot bago ka humarap sa kamera para dilaan ang taeng natira sa puwet ng puon mong hindi duwag para hindi masyadong kumalat ang masangsang na amoy. Pero ano ka ba naman? Itatapat mo na nga lang ang bunganga mo sa puwet ng amo mo para lahat ng ebak saktong-sakto at lunok na lang ang gagawin mo. Para hindi na umalingasaw ang baho, hindi mo pa magawa. Ayan tuloy, sa halip na nakatulong ka sa paglinis ng kalat ng amo mo, lalong umalingasaw dahil sa sanga-sanga mong dila. Unang kasinungalingan. Alam nyo ang reason kung bakit po ito hindi kino-content? Dahil alam nyo patay na yung tao no? Bilang respeto na lang. Dahil daw sa paggalang dahil patay na yung tao kaya hindi kinontent. Uy, di nga. Paano yung asawa ni Kayo? So, makabilang buhay na walang habas kung isali mo at nang ampawlaya sa mga content nyo. Alam ko na. Hindi kasi sundalo yung asawa ni Kayo. Sa sundalo lang pala kayo gumagalang? Gumagalang sa sundalo kapag patay na pero yung amo nyo nasa mismong bakbakan para ipagtanggol ang bansa 10 ng iyong pamilya, tatawaging duwag. Alam mo, Melo, pareho kayong duwag ng amo mo. Ngayon ako mas naniniwala sa kasabihang birds of the same feather belongs to the same bird. Kung ikaw naduwag sa debate at tumatras dahil sa hamon sa'yo sa drug test, itong amo mong si Rapi Tulfo duwag sa responsibilidad bilang isang asawa at ama sa kanyang unang pamilya. Sasabihin nyo na naman na fake news yan. Matapang ba na masasabi ang mang-abandona ng pamilya? Sasabihin na naman ng mga Tulfonatics, huwag mong isali ang usapan na yan dahil personal daw sa buhay niya yan at hindi naman kasama sa kanyang trabaho bilang senador. Yung usapang pag-atras sa kasal ng sundalong tinawag ni Rapi Tulfo na duwag, hindi ba personal yun na buhay ng sundalo at wala namang kinalaman sa kanyang pagiging sundalo? Ayan tayo Kung kayo pwede. Kung si Rapi Tulfo pwede. Kung si Rapi Tulfo hindi mali. Kung sa mga Tulfonatics okay lang yan at least nakatulong ang idol ko ikaw, ano ang ambag mo sa lipunan? Dito ko ipapasok ang comment ng Tulfonatic na ito. Dami mo alam. Wala ka namang ambag sa Pinas. Natural sinagot ko. Tanga ka ba? Isa akong OFW at kami ang isa sa bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Sasabihin na naman ng mga yan, OFW? Bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas? Sige na. Ako na ang mag-research para sa inyo.
Sinabi ng BSP na ang buong taon ng 2023 remittances ay umabot ng humigit kumulang 8.5% at 7.7% ng gross domestic product at gross national product ng bansa. Magkano yan sa pera? Nasa 500 billion pesos lang naman ang pinagsama-samang ambag naming mga OFW sa ating bansa. O ano, sunog ka ngayon. At ako naman ang magtatanong sa lahat ng Tulfonatics. Ano ang naiambag nyo sa Pilipinas? Bukod sa umasa sa ayuda na ibibigay sa inyo ni Rapi Tulfo, bukod sa paniniwalang si Rapi Tulfo ang sagot sa kahirapan ng bawat maralitang Pilipino. Sagot! Balik tayo kay Bobong Kriminal. Tandaan nyo, ang unang-unang nalabas yung istorya ni Canlog doon sa TV5. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kunting pitik-pitik lang sana sa keyboard, alam mo sana na iisang araw lumabas yung video na yan sa News 5 at sa channel ng puon mo. Alam ko naman na nag-research ka pero sablay nga lang. Ito yung nakita mo, no? Yan din ang nakita ko, tanga. Dahil inalis nila sa channel ng puon mo pero dahil sa claim nyo na splice ang video kaya ibinalik nila ang video. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating tanga, bobo, sabog at sinungaling, i-double check mo sana bago ka sumatsat. Mas madali yun kesa sa maghabi ng kwento. Ayan tuloy. Sa halip na nakatulong ka sa puon mo, mas lalong lumubog tuloy at mas nagningning ang kasinungalingan at katangahan nyo. O eto pa, kasinungalingan at kwentong barbero. Sabi raw ni Rapi Tulfo, i-on air kita. Parang ayaw yata nitong Canlog dahil meron pa silang operation. So ang ginawa ni Rapi Tulfo, since na hindi raw pumayag itong si Canlog, tinawag na duwag. Ngayon, nung tinawag siya na duwag, nung lumaban na doon sa operation na yon, sabi nila na stress daw, ang nangyari, namatay. Narinig mo ba ang sarili mo, akla? Malamang hindi. Dahil lagi kang ang sabog sa kahihit-hiti. Saan mo ba mababasa sa manifesto ng mga retiradong sundalo na yan ang sinabi nila? Meron bang sinasabi at sinisisi si Rapi Tulfo na dahil sa pagtawag niyang duwag ay stress at namatay ang sundalo? Binasa ko ulit at paulit-ulit pero wala akong nakitang tugma sa pinagsasasabi mo. Paano ba naman kasi kasinungalingan lang ang alam mo? By the way, sa paggawa ng video na ito, 422 na pala ang pumipirma sa pinalabas ng manifesto. Nanginginig na ba sa takot ang phone mo? Babaw, ang pirma manifesto, 422 na daw. Atakot ako. Yung nirelease statement ng opisina ng phone mo para linisin ang pangalan niya ko pero lalong nakita kung gaan pagaspang at kataas ang tingin niya sa sarili niya. Sa halip na akuhin niya na mayroong pagkakamali, naglatag ng family tree. Tatay ko sundalo, lolo ko sundalo, tito ko sundalo. Ano ngayon? Isa pa itong si Ramon. Sana tumahimik ka na lang kasi. Ayan tuloy dumagdag ka pa at mas lalong napatibay at napatunayan ang kahambugan nyo. Ay teka, anong nangyari sa mukha mo? Si Raymart mama abugbog ako sa airport. Dahil apatol ako sa asawa niya. Hindi ko naman alam, mama, na si Raymart ay papalag pala kahit apelyido ko ay Tulfo na. Wala palang epekto ang apelyido ko kung yung kaharap ko ay papalag at abugbog ako. Di ba matatapang kayo mga Tulfo? Pagtanggol nyo naman ang kuya mo, parang awa nyo na. Tingnan nyo ang sasabihin ko, read my lips. Di pa tapos. Idasal mo, iho di PI ka. Na wag sana tayo magkita sa mall. Ipagdasal mo yan. Tumili ka ng kandila mula ngayon. Wag na wag mag-cruise yung landas natin. PI ka. Muna at pinapayo ko sa iyo at saka sa asawa mo, huwag ka muna lumabas naman sa dahil pa nagpaabot tayo sa NAIA Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Tatamaan at tatamaan ka. Wala akong pakialam, pati asawa mo tatamaan sa akin.